Hello po! Kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po inyong lingkod at tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan, ito pong interview noong nakaraang araw. In-interview po ng Banateros, ito pong si Senadora Amy Marcos. At komentuhan po natin ang kanya pong mga sagot sa tanong ng mga Banateros. Umpisahan na po natin mga kababayan. Kung hindi ma-impeach si VP Sara, mananalo siya sa 2028 or tatakbo siya sa 2028. Iko-consider mo ba or kino-consider mo ba yung sarili mo kung sakaling hingin ni VP Sara na maging Vice President Ako, ka ang na? labo na niyan, di ba? Ang labo na yun. Madami naman sa survey, di ba? Sina Bongo, Kasi wala pa eh, wala sina pa. So Bongo, far wala sina pa eh. Robin, oo. At ang taong bayan din nag-ano ngayon, Naku. nagtatanong or nag-iisip Naku, hirap sino na ba? hirap nga. Traumatized ako nung election last year. Di ko akalain magiging ganun kahirap. Pero lahat ng tao nagsabi sa akin, di ka mananalo kasi bagsak na bagsak ang Marcos ngayon. Totoo naman. Hirap talaga ako noon. So, I think that's a very, very difficult proposition. At kailangan talaga, hindi na... Total, meron pa akong 5 taon eh. Yeah, I have 5 years to go. At ako, alam naman nila yun eh. Tutulong naman ako, tutulong kahit papano. Sundan ko yung tanong ni Boss Dada na mananalo si BP Sara. Ang dami kasing imponderable eh. And ito po yung tanong ko, pag nanalo si BP Sara, malamang-lamang po, hahabulin niya ang inyong kapatid sa mga kaso. Kasi sabi, habulin eh. No? Hindi natin alam. Hindi na, kung sakaling mangyayari yun, kayo ba isasama ang loob or tutulong kayo sa ganitong klaseng... Well, ang Investigasyon. naalala ko na sinabi niya na kailangan, di ba dito rin yun, sa show na to, sinabi niya na talagang may kailangan managot. At talagang yun ang gagampanan ng kanyang vice president, na habulin yung mananagot. So, tama naman yun. Dapat talaga may managot sa lahat ng mga pangyayari. Trilyon-trilyon ang nawawala. Hindi naman pwedeng malayang-malaya ang mga buhaya. Kung hindi ma-impeach si VP Sara, mananalo siya sa 100% naman po yun. Tama naman po yung sinasabi ng mga Banateros. Talagang mananalo po. Mananalo po talaga ang Vice President. Kaya nga po pinababagsak po nila yan eh. Di po ba? Kasi hindi nila kayang talunin sa halalan. Real talk. Kaya nga po ginamitan po yan. Dahil si mismo rin si Senadora Amy Marcos ang nagsabi, may pondo. Hindi po ba? Siya nagpahayag eh. Last year pa niya. Mula nung inumpisa impeachment o i-impeach ang Vice President, sinabi na po ni Amy Marcos na may budget, pinondohan yan, trilyon. Di ba siya mismo nagsabi, trilyon ang budget para mapabagsak lang ang Vice President dahil nga hindi nila kayang talunin sa halalan. Kaya nga tinamnan nila ng tinamnan ng mga gawa-gawa at scripted na pagbibintang na mga kaso, korupsyon, di umano. Hindi po ba? Kaya yung sinasabi naman po ng Banateros na kayo po ba mga kababayan, tatanungin ko, sa nangyari po na ibinigay ng mga Marcos na pambubudol at isang damukal na kasinungalingan na paglilingkod daw, lalo-lalo na isang damukal na ipinangako nung kampanyahan, mga kababayan, natupad ba lahat ang sinabi at pinangako? 4 na taon na. Masihigitan pa ang ginawa ni dating Pangulong Duterte at yung bill dahil ginagagawin pa raw better more. Natupad po ba? Sa lahat po ba na sinabi, natupad? Ngayon, ito pong si BBM may isang Marcos. Magugustuhan pa ba ninyo mga kababayan na sinasabi ng Banateros baka daw pwedeng maging Vice President ni Inday Sara itong si Amy Marcos? Kayo po, ano po ang sa tingin ninyo? Isang Marcos, mga kababayan, Vice President, at yung isa pa,
Sa tingin nyo mga kababayan, tutulong kaya si Senadora Amy Marcos kung sakali na hindi po nila ma-impeach ang Vice President at tuluyang maging presidente ng bansa? Sa tingin nyo po, tutulong kaya si Senadora Amy Marcos kung inuusig na ang kanyang pamilya? Mga kababayan, tutulong kaya si Senadora Amy Marcos? Dahil napakarami pong makukulong sa pamilya niya, di umano, pati pinsan at pamangkin. At baka pati po ang Ilocos Norte ay mabuksan po ang libro ng Ilocos Norte dahil isang damukal po yata ang naigugol at naibigay na pondo at napakalalaking insertion ang probinsya ng Ilocos Norte. Hindi kaya, mga kababayan? At wag naman sana, mga kababayan, wag din naman sana ipagkaloob kung si Vice President Sara ay pipili po ng Vice President. Okay na po yun. Naranasan na po natin ang isang Marcos, lalong-lalo po sa pagiging presidente, mga kababayan. Ano po ang napala natin? Okay na po yun. Tama na po. Tama na po sa matataas na opisyal, sa matataas po na katulad po ng presidente at vice president. Okay na po, mga kababayan. At wag na po tayong sumugal. Napakarami pong mahuhusay at matitino pang mga politiko sa ating bansa. Bakit sila lang ba ang dapat? Lagi na lang ba pag sinabing Marcos, kailangan 100% na mahuhusay at magagaling sila? Nakita naman po natin ang nangyari. Binaon tayo sa utang at kahirapan. Kay lalaki na ibinibigay natin na pondo sa kanila. Umuutang pa. Pero ano po naging kapalit? Di po ba? At isa pa mga kababayan, sino po ba ang may kasalanan kaya nagkaganito po ang ating bansa? Hindi lang naman po ang Vice President ang may kasalanan dahil hindi siya nakinig sa tatay niya. Di po ba? Sino po ba? Alam na alam naman po ni Senadora Amy Marcos na malaki ang problema ng kanyang kapatid dahil siya na mismo ang nagbunyag. Unang-una pong walang pagmamahal sa bansa si Senadora Amy Marcos. Real talk. Komento ko po. Kasi ayon po sa kanya, nung peaceful rally ng Iglesia ni Cristo, siya po nagsabi sa atin, sa kanya po natin nalaman na ang kanyang kapatid, matagal na, hindi pa presidente, kabataan pa, gumagamit na ng pulburon at hindi lumubay kasama ang asawa at ang kanyang mga pamangkin di umano na gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? Sino po ang naglagay po sa kumunoy sa ating bansa? At sino po ang nagpumilit at inindorso at niligawan para mapasagot ang matamis na oo para samahan ni Inday ang kanyang kapatid? Na alam niya na malaki ang magiging problema ng bansa pag naging pangulo ang isang gumagamit ng pulburon. Nangyari na po. Dinanas na po ng ating bansa. Di po ba? Nakita po natin ang sinasabi po ni Tatay Digong na pag naging presidente yan, delikado ang bansa. Ano po? Nagkatotoo lahat. Pati nga sinasabi ni Percy Lapid, ni Sirang Percy Lapid, pag naging presidente yan, sa kumunoy ang bagsak natin. Di po ba? Kaya nga po mga kababayan, unang-una pong nagtraidor, real talk, at hindi naging tapat sa taong bayan at walang pagmamahal sa bansa dahil may diferensya ang kanyang kapatid ayon sa kanya, gumagamit ng pulburon, matagal na. Pero nagsinungaling po siya sa taong bayan para lang po makamit ang minimithi nilang kapangyarihan, makabalik sa kapangyarihan bilang Pangulo ang kanyang kapatid. Unang-una po siyang nagsinungaling sa Vice President Sara Duterte nang hindi niya sabihin na gumagamit ang kanyang kapatid at hindi lumulubay di umano
At yan naman po ay pinatunayan ni Cathy Binag na meron pang mga USB. Hindi po ba? Kaya po, sa lahat po na nangyayari sa ating bansa, kaya nagkaganito ang ating bansa, kung hindi rin po kay Senadora Amy Marcos na talaga pong pinagtakpan niya, una pa lang, pinagtatakpan niya na ang kanyang kapatid para lang po maging presidente ng bansa. Hindi pala matino, hindi pala maayos. Ayon sa kanya mismo, siya nagsabi eh. Kaya nga tinatawag niyang bangag at bongit ang kanyang kapatid eh. Hindi po ba? Dahil lumala pagdating lalo sa bisyo. Ngayon, i-endorso pa. At po pwede pa maging Vice President ng Vice President Sara Duterte para maging tandem niya. Kung hindi siya may impeach ng mga magnanakaw, sa tingin nyo, mga kababayan, dadaan pa sa butas ng karayom ang Vice President. Dahil ang nagpapabagsak sa Vice President ay gobyerno na. Di umano. Di po ba? Sani-puwersa na po silang lahat ngayon. Kasama pa makakaliwa. Hindi po ba? Pati mga bayaran sa mainstream media, di umano, at isang damukal na mga trolls sa social media, sani-puwersa, may pondo para pabagsakin, mga kababayan, at hindi rin po natin alam ang body language ni Senadora Amy Marcos, yung kanyang body language. Kasi kung talaga pong grabe ang korupsyon, mga kababayan, hindi naman po tuloy-tuloy na nag-iingay ang isang Senadora Amy Marcos. Hindi rin naman siya gumagawa ng malawakang aksyon para labanan at usigin ng kanyang kapatid, ang administrasyon ng kanyang kapatid. Hindi po ba? Naglalaylo din po siya. Bumabanat lang po siya, mga kababayan, ng sinasabing safe move o sinasabing para lang po may masabi ang taong bayan, nakakaiba siya at hindi po siya katulad nila, di umano. Hindi kaya? Nagtatanong lang po tayo. At hindi naman po at ito naman po si Senadora Amy Marcos, meron naman po siyang mga magagandang nagawa, mga kabayan. Meron naman siyang magandang nagawa eh. Kaya lang, ang point natin dito, wag na po sana. Okay na po yun. Ang point ko po, wag na po sana doon sa sinasabing napakadelikadong posisyon. Kasi pagka naging Vice President, ano po susunod? Presidente na. Hindi po ba? Okay na po yun. Dahil unang-una, hindi naman po tayo nakakuha ng napakaganda kahit nga po gamunggo na ginhawa sa paglilingkod ng kanyang kapatid. Hindi man lang tayo nakaranas kahit gaasin na ginhawa sa kanilang paglilingkod. Bagkus, isang damukal po ng pera ng taong bayan ang hindi maipaliwanag dahil po pati sila ay pinangalanan sa isang damukal na delivery ng mga Marines, mga ex-soldiers, mga ex-bodyguard ni Saldico. Hindi po ba? Lahat po sila. Halos! Lalong-lalo po yung nasa administrasyon. Di umano! Pati pa yata mga men in uniform na tulog at bulag at pipi at bingi ay hindi na po natin nababalitaan, mga kababayan, pagdating po sa issue ng korupsyon. Buti pa nga si Senadora Amy Marcos alam na korap ang ang gobyerno ng kanyang kapatid. Pero po ang mga men in uniform ay hindi alam. Unbelievable. Hindi po ba? Yan po mga kababayan. Kung kayo ang tatanungin, ano po sa inyong palagay? Okay ba si Senadora Amy Marcos na maging tandem ni VP Sara? Mga kababayan, at i-komento nyo po ang inyong sagot. At kung kayo po sanay na at hindi na nadadala, okay naman po 'yon. Kung wala po kayong kadalaan at hindi po kayo nagsasawa
at tanggap na tanggap nyo na sila lang ang mahuhusay na politiko sa ating bansa. Wala nang iba. Kaya po, puro Marcos ang kailangan po ng Pilipinas. Ganun ang lalabas dyan eh. Wala na ba magaling? Tapos pagka nakaupo, puro korupsyon. Hindi po ba? Mas mainam na yung nakita po natin kahit sinisiraan nila, kahit ipinakulong nila, pero napakaraming nagawa sa ating bansa. Pinatapon lang nila ng ganun-ganun lang dahil po sa kasakayman sa kapangyarihan. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa inyo po man nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. Ingat po kayo palagi. At muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye!